Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Tayo po ay injured. Ayan. So paliwanag ko muna kung ano tong injury ko. Naputol yung dulo ng daliri ko. Nireconstruct lang nila yung laman kasi nawasak yung laman. Tapos nadurog at naputol yung buto. So ngayon nireconnect lang nila using a pin. Merong bakal yan ngayon sa gitna sa daliri ko. Kaya nakasplint tayo ngayon. Meron ditong kahoy para hindi mabend yung dulo. Itong pinakadulo. Yan. Pero nabebend ko naman yung daliri ko. Alright. So naipit yan sa kadena ng bisikleta. Sa kadena at sprocket ng fixie ng anak ko. Fixed bike. Ngayon, sabi ng doktor, bawal muna ako mag-ride. Bawal ko siyang gamitin. Ang gamutan nito is 4 months ang full recovery estimated. Every week kinakailangan bumalik ako sa ospital para ipabago yung dressing ng sugat. Yung doktor lang ang pwedeng gumawa nun, hindi ko daw pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng basain, hindi ko pwedeng mapukpok. Pero actually pwede kong gamitin, nagagamit ko kamay ko. Ayan, nagagamit ko naman. Lalong-lalo na kapag nasa CR, kapag naghuhugas, nagagamit ko. Hindi ko to binabasa. So, yun lang yung limitation, talagang bawal mabasa. Kapag daw nabasa, yung bakal sa loob, pwedeng kalawangin kaagad-agad, pwedeng ma-infect. So, dapat kapag nabasa, diretso akong takbo sa ER. Now, okay, sabi ng doktor, bawal gamitin. Sabi ko, Dok, magra-ride ako. Oh, paano yung daliri mo? Ganyan. Hindi, Dok, nagsinungaling ako. Sabi ko, scooter lang naman, Dok, ang ko ang ira-ride ko. NMAX lang naman. NMAX. Sabi niya, kahit pa. Diba, OTEP? Yung kaliwang kamay, ang brakes niyan sa NMAX ay para sa likuran. Hindi mo ba alam, OTEP, na ang rear brake ay para sa stability while cornering, and stability while doing slow speed maneuvers tulad sa traffic, para magkaroon ka ng sapat na confidence and balance and control over your motorcycle. Sige Dok, sorry, nagsinungaling ako. Wala naman talaga akong NMAX, wala naman akong scooter, isa lang motor ko. Big bike lang naman ang motor ko. Sabi ko, Dok, big bike lang naman ang motor ko, Dok. So okay lang naman ako. Hindi naman ako gagamit ng rear brake sa kamay. Sabi niya, naku OTEP, nagkakamali ka na naman. O diba, yung kaliwang kamay mo ang para sa clutch. O, paano mo ngayon gagamitin yan para sa clutch modulation? Ang clutch modulation, kailangan mo yan para sa slow speed maneuvers. At yung slow speed maneuvers, kinakailangan mo yan para mag-build ng confidence, para magkaroon ng complete control and balance sa motorcycle mo, lalo na sa big bike mo. Okay, sabi ko, Dok, pwede ba ako mag-ride? Gusto ko lang mag-ride. Ang tagal ko lang hindi nakakapag-ride. Sabi, ilang araw na? 3. Anyway, so buti pa yung doktor ko, alam yung kahalagahan ng rear brakes at alam yung kahalagahan ng clutch kapag nandito sa mga pag sa ganitong big bike. So ngayon ang gagawin ko, magra-ride lang ako kasi matagal lang natenga yung motor ko. Siguro 6 days. 6 days na siyang hindi umandar. Kailan ba ako may 6 days na nga rin akong nung naputol daliri ko. Tama, naputol daliri ko nung Thursday last week. Di may lampas na pala. Hindi pala. So lampas na ng 1 linggo na hindi umaandar ang motor ko. Ayan. So ngayon mag-chill ride lang tayo. Ang challenge ko lang talaga is yun, unang-una, hindi ko suot yung gloves sa kaliwang kamay kasi hindi kasya dito sa daliri ko, kasi hindi kasya dito sa splint. So bare hand tayo ngayon sa kaliwa. So medyo asiwa ako, hindi ako mapalagay kasi hindi ako talaga nakakapag-ride ng walang gloves. And then one thing is yung start, yung pag-arangkada mula sa stop. Yun yung medyo challenging kasi primera, tsaka yung traffic. Kasi nandito na ako ngayon sa Shell, dito sa may Vito Cruz Extension, sa may San Antonio Village. Yun ang medyo challenging. Yun lang naman, yung start stop
at saka yung traffic, yung clutch modulation, kasi itong dalawang daliri ito ang ginagamit ko. Pero yung shifting walang problema kasi marunong ako mag clutchless shifting. So pupuntahan ko dapat sana yung sunset, pero hindi na tayo umabot, nakalubog na yung araw, at saka maulap dun, no? Maulap sa kanluran, so malabo yung sunset kanina. So mag-ikot na lang tayo. Alright, let's just chill. Kailangan talaga mag chill ako kasi hindi ko talaga, wala sa full potential yung kamay ko. Mahirap sa traffic. Pero sa shifting walang problema kasi nakakapag ano ako, nakakapag clutchless shifting ako. Doc, sorry Doc. Pag napanood mo to, sorry, matigas lang talaga ulo. Skyway tayo para chill tayo. Skyway, tapos na iyax. Then ikot tayo. buti na lang talaga marunong ako mag clutchless downshifts and clutchless upshifts. At least menos pressure sa daliri ko.